Akala mo ba mga artista perfect ang buhay? Think again. May isang artista nga na yung sakit, nagbubuhol-buhol yung bituka. Yung isang batikang singer naman halos mabingi na dahil sa isang nakamatay na sakit. Yung isa naman, ipinanganak na walang pang-amoy. Ito ang mga rare na sakit ng artista na hindi mo aakalain. Angelica Panganiban, avascular necrosis. Kakaibang sakit ang nararanasan ngayon Angelica Panganiban. Avascular necrosis kung saan nawawala ng dugo ang kanyang buto. Kaya yung mga bones niya namamatay at nagkakabasag-basag. Literal na may patay ng bahagi ng buto itong si Angelica. Kaya hirap na siyang gumalaw. Abby Asistio, ang sakit niya, alopecia. Si Abby Asistio, na isang singer at advocate, ay may alopecia. Isang sakit na nagiging sanhi ng pagkalagas ng buhok. Literal na inaatake ng kanyang immune system ang hair follicles niya. Ay de las alas, psoriasis. Alam mo bang 15 years na niyang nilalabanan ang psoriasis? Ito ang sakit sa balat na nagdudulot ng pulang patches at matinding pangangati. Pero sa isang artista na katulad ni Ai, sobrang hirap itago ito, lalo na sa harap ng kamera. Ina Asistio, volvulus. Matinding pananakit ng tiyan, hindi simpleng LBM ito para kay Ina Asistio. Ang sakit niya, volvulus. Isang bihirang kondisyon kung saan nagtatali-tali ang kanyang bituka at posibleng ikamatay ng isang tao kung hindi ito maagapan. Bea Rose Santiago, chronic kidney disease. Ang Miss International 2013 na si Bea Rose Santiago, na kahit sobrang ganda, nagkaroon ng matinding karamdaman sa kidney ang Miss International 2013 na si Bea Rose Santiago. Dahil daw ito sa kanyang sobrang workout at pag-take ng supplements. 5 beses isang linggo siyang nagda-dialysis noon bago siya sumailalim sa kidney transplant sa Canada noong 2023. Andrea Brillantes, congenital anosmia. Isipin mo to hindi mo naamoy ang bulaklak, kain o kahit pabango ng crush mo. Ganyan ang naging buhay ni Andrea Brillantes. Sa vlog ni Vice Ganda, inamin ng actress na siya ay may congenital anosmia, isang kondisyon kung saan wala siyang sense of smell simula pa pagkabata. Ayon kay Andrea, wala raw lunas ang kanyang kondisyon, kaya hindi niya talaga maaamoy kahit ano habang buhay. Angelo De Leon, Bell's palsy. Nagising isang umaga si Angelo De Leon na hindi niya maigalaw ang kalahati ng kanyang mukha. Akala niya minor stroke lang, pero Bell's palsy na pala ito. Isang sakit na nagpaparalisa ng isang bahagi ng mukha. Michelle Madrigal, Hashimoto's disease. Si Michelle Madrigal naman ay may Hashimoto's disease, isang autoimmune disorder na sumisira sa thyroid gland. Ang resulta, matinding pagkapagod, depresyon at paglobo ng katawan. Lani Misalucha, bacterial meningitis. Ang Asia's Nightingale ngayon na si Lani ay kalahati na ng kanyang pandinig ang nawala. Na-infect si Lani Misalucha ng bacterial meningitis na sanhi ng bakterya mula sa baboy. Isang maling kain lang, halos mawala na siya ng career noon. Ano kaya yung feeling ng isang singer na yung isang tenga mo wala ng pandinig? Kim Atienza, Guillain-Barré syndrome. Kilala natin si Kuya Kim sa pagiging active at malakas ang katawan. Pero alam mo bang muntik na siyang maparalyze? Noong 2013, nagkaroon siya ng Guillain-Barré syndrome, isang sakit na inaatake mismo ng immune system ang mga nerves niya. Grabe no, akala natin perfect ang buhay ng mga artista. Pero lahat ng tao ay may laban, pati ang mga iniidolo natin. Kaya kung meron ka mang iniindang sakit, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Alin sa mga kondisyong ito ang pinaka nagulat ka? Comment down below. At syempre, kung gusto mo pa na mag-get pang klaseng content, i-follow mo na ako. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.